Okay, magandang umaga class. Bago natin simulan ang ating klase ngayon, ay magkakaroon po muna tayo ng isang panalangin at saka yung ating roll call ng ating attendance. Ano? So, pakitayo po ang lahat upang magkaroon na po tayo ng ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo po kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Birhen ng Lourdes, ipanalangin niyo po kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So once again, magandang umaga sa inyong lahat. Bago kayo umupo, ay pakicheck muna ng inyong mga upuan kung ito ay nasa tamang ayos ba at walang mga basura sa ilalim ng inyong mga upuan upang mas magkaroon tayo ng meaningful na learning experience dahil malinis ang ating kapaligiran. Okay, maaari na kayong umupo. Chairman, sino po yung lumiban sa ating klase? Okay, wala. Maraming salamat at yun ang mainam. Okay? Once again, class, magandang umaga sa inyong lahat. So bago natin simulan ang unang talakayan para sa markahang ito, ay magkakaroon muna tayo ng isang paganyak o isang motivation, dahil ito ay isang mahalagang parte ng ating pakikibaka at pagsisimula sa ating naturang pag-uusapan para sa aralin na ito. So mayroon ako rito mga card na mayroong mga words, mga gibberish words class na kung inyong isasambit ng maraming beses ay magkakaroon siya ng isang tunay na salita. So from gibberish words class ay magkakaroon siya ng isang tunay o makahulugan na tunog. Na yung mga tunog na ito ay magkakaroon din ng kahulugan bilang isang salita at yung mga salitang ito ay, shall we say, merong kinalaman sa ating talakayan para sa umagang ito sa ating klase sa Filipino 4. Okay? Handa na ba kayo mga mag-aaral sa Filipino 4? Once again, hindi ko kayo marinig. Handa na po ba kayo? Okay, so maraming salamat at handang-handa na talaga ang mga estudyante ng Filipino 4. So itong mga cards na ito ay ilalagay natin sa ating flip chart at ito yung magsisilbi nating isang puzzle na kung saan kung wala ang mga item na ito ay hindi natin maituturing na kumpleto ang ating talakayan para sa umagang ito. So mainam na yung mga estudyante, lahat kayo, lahat tayo ay makiisa sa ating diskusyon ngayon sa pamamagitan ng pakikiisa sa um, ating naturang motivation. Okay. Una sa lahat ay mayroon tayong mga words at saka yung mga gibberish words. Yung makakaguess, yung makakasagot, mayroon pong kaakibat na puntos para sa ating talakayan. Okay? So first word, ano kaya ito? Dola. Ano kaya ito? Dola. Yes, miss. Okay, very good. Dula. Dula. Okay? So ano kaya yung dula, class? Malalaman natin yan sa ating diskusyon maya-maya lamang. So, i-mention ni Teacher Lee, yung mga salitang ating tatalakayin ngayon ay mayroong kinalaman sa ating aralin para sa umagang ito. Okay? Malalaman natin kung ano-ano nga ba talaga yung iba't ibang mga uri ng salaysay, mga uri ng pagsasabi o pagpapahatid ng kwento at paglalahad nito sa isang malikhaing paraan. Okay? So gusto niyo yon? Yes, gusto ko yon. Kasunod naman, Noli me tang ere. Noli me tang ere. Yes, sir. Noli me tang ere, correct nga ba? Correct nga ba, class? Okay, Noli me tang ere is the correct answer.
So ang No Limitangere ay isang obra maestra ni Jose Rizal na mayroong iba't ibang mga aral at ito ay isang nobela. Very good. Kasunod naman, San, Do, Sen, Nang, Sup, Path, Os. O kaya ito. Yes, miss. Ang bilis mo naman. San dosen ng sapatos? Hmm? Correct? Are you sure? San dosen ng sapatos is the correct answer. Thank you so much, miss. At yung San dosen ng sapatos ay isa pong klasiko na kwento na kung saan ito ay nagpapakita ng mga tema ng pamilya, nagpapakita ng tema ng kagandahang loob para sa ibang tao, lalong-lalo na kung ito ay iyong kapatid at ito ay iyong membro ng pamilya. Okay, so next naman, ano kaya ito? Sail, A, say. Sail, A, say. Yes, sir. Salaysay? Tama ba ang salaysay? Okay, very good, sir. Salaysay. Kung sa English, ano yung salaysay? Ano yung salaysay? Essay? Hindi. Nice try. Salaysay is? I heard the answer. Raise your hand. Yes. Salaysay is speech. Very good. No. Filipino 4 is very ready for our lesson this morning. So kinakailangan ko pa bang i-discuss ito, class? Kasi parang alam nyo na yung mga terms natin. Joke lang yon. Kailangan meron tayong diskusyon para mas yung mga nalalaman natin ay talagang sumakses tayo, ano? Magkaroon talaga tayo ng malaliman na pag-unawa sa kung ano talaga yung ating pag-uusapan ngayon. Kasunod, ibaw na mo ani. A, bong, ni, ad, arn, a. Yes. Yes, miss. Stand up, stand up. Ibong Adarna? Nadi Ibong Adarna? Yes, correct. Thank you so much. Ang tamang sagot ay Ibong Adarna, kung saan ito ay nagsasalaysay ng isang kwento ng tatlong mga prinsipe na naglakbay upang makita ang Ibong Adarna, isang maalamat na ibon na matatagpuan sa isang bundok at siyang pinaniniwalaan na makakapagpagaling ng mga sakit. No? Amazing. Interested mo makaibaw sa story sa Ibong Adarna, class? Okay, so that's your sign na dapat talaga nating dapat talaga nating malaman na yung pag-aaral yung tunay na susi upang mas marami tayong maalam at mas marami din tayong mabasa. Okay? So napaka-importante po talaga ng pagbabasa. Okay, next. Mga Cebuano man ta. Mar, A, Ya, Kak, Kau. Yes, miss. Maria Cacao? It's man na siya, oy. Maria Cacao, is it correct? Wala na ilain nga mo contest nga ang Maria Cacao is wrong? Very good. Maria Cacao is the correct answer. So if inyong makaadto na mo sa province, mga my dear students, no, makadungog jud mo og mga istorya nga about kuno anang naay tigbantay sa bukid, most especially kung kinsay mga taga-Argao dira. Shout out ninyo mga my dear students nga taga-Argao. So you probably know what I'm talking about. Maria Cacao yung sinasabi nilang diwata na nangangalaga ng kagubatan at kabundukan ng Argao, at saka meron pang ibang bersyon ng Talisay, ng San Fernando at iba pang mga munisipalidad dito sa Cebu. Okay? So we're learning so far. Nagsisimula pa nga tayo at ang dami na nating nalalaman. Okay, next. Se, Rav, Elo, Ge. Se, Rav, Elo, Ge.
Ano kaya ito? Yes, miss. Ano ito? Travelogue. Travelogue is the correct answer. Wow, galing kay kuninyo da. Very good. Travelogue, I bet yung karamihan sa atin o tayo talagang lahat ay naka-experience na tayo ay nagbakasyon o may pinuntahang isang lugar na bago. So yung travelogue na tinatawag ay um, isa sa mga ways upang ipahayag natin sa iba na dito tayo pumunta, nakaranas tayo nito, nakasaksi tayo nito sa bagong lugar. So mga ganon, may isinalaysay at saka mayroong inilahad. Okay? So, don't stop writing, don't stop reading, my dear students. Okay? So far, we're so good. So far, everyone is participating sa ating klase. Next naman, ano kaya ito? An, neck, do, se. Yes, miss. Anecdote? Anecdote is correct. So yung anecdote na tinatawag natin class ay yung mga istorya na galing sa isang tunay na karanasan kung saan may isang aral na talagang kapupulutan. Ano? So nabang may mga stories dira or mga experiences, mga karanasan na worth sharing, you know? Life-changing. So yun yung anekdota class or anecdote in English. Kasunod naman, mon, o, lo, g. Mon, o, lo, g. Yes, sir. Monologue. Monologue. Monologue is the correct answer. Yes, amazing. Okay, pag grade 4 na ko class, I had trouble identifying this word. So it's quite amazing, no? Grade 4 students, you already know this word. Ang lalayo pa ng mararating ninyo. So yung monologue, yung kadalasan nating nalalaman ay kung mayroong komunikasyon na nangyayari ay mayroong dalawang tao na nag-uusap. Pero sa monologue class, iba ito. Kasi yung isang nagtatanghal sa entablado ay nagsasalaysay siya ng parang meron siyang kausap o kinakausap niya yung mismong mga nanonood na mga audience pero wala siyang kausap sa entablado. So mono means ano? Isa. Okay, very good. Grade 4 students. At yung olog ay nangungahulugan ng ano? Course, may kinalaman ito sa aspeto ng pag-uusap. Okay? Gusto niyo yun? Malinaw ba? Okay, very good. Thank you so much, grade 4 students. And lastly, I know alam niyo to. All or all a mat. All a mat. Yes, dear. Alamat. Alamat is the correct answer. Okay. Ang gagaling ng aking mga estudyante sa grade 4 kasi ang lahat ng mga salita ay inyong nakuha sa unang try. Ang gagaling. At ang pakpakan ng mga grade 4 students kay very knowledgeable. Kung mga mga grade 4 students, so you can, very good. At dahil dyan, yung mga nakasagot, Secretary, paki-record. I hope na ini-record ninyo kung sino-sino yung mga nag-participate sa klase natin kasi mayroon tayong mga papremyo sa ating mga estudyante no, na nakiisa sa ating paganya. Dula, no limitangere, monologue, salaysay, sandose ng sapatos, alamat, ibong adarna, Maria Cacao, anekdota, at travelogue.
Ang lahat ng mga ito, class, ay isang halimbawa ng pagsasalaysay. At yung pagsasalaysay at ang mga uri nito at ang pagdalumat natin sa kung ano nga ba talaga ang kahulugan ng pagsasalaysay ang ating lesson o ang ating focus ng aralin para sa umagang ito. Pero bago ang lahat ay atin munang usisain o atin munang alamin kung ano-ano nga ba ang inyong ideya pagdating sa salaysay. So mayroon akong ibibigay na tigi sa isang papel sa inyo. Okay? Mayroon akong mga ibibigay na tigi isang papel sa inyo na iba-iba yung mga kulay. Okay, class? Okay? So, may iba-ibang kulay at ang bawat kulay ay mayroong kanya-kanyang mga katanungan. So, sa mga nakakuha ng pulang papel, tayo na ay sumakses. Yes! At erase ang mga papel na pula. Okay? Very good. At ang katanungan ninyo, ano ang agad-agad na pumapasok sa inyong isipan kung sasabihin nating storytelling? Ako ang Usbon, class. For those na mayroong pula or red na paper, ano ba ang pumapasok agad-agad sa isipan ninyo kung sasabihin nating storytelling? Okay? Nakuha? Okay, very good. Sino yung nakakuha ng asul na papel? Okay, meron doon sa likuran. So, ang question ninyo, ano ang pumapasok sa inyong isipan kung sasabihin natin na discussion o diskusyon? Ulitin ko, ano ang pumapasok sa inyong isipan kung sasabihin natin discussion or diskusyon? Okay? Nakuha? Klaro? Okay, very good. Next ay sino po yung nakakuha ng berdeng papel? Okay, nandito sa harapan, no? Para sa iyo, so ito na yung question para sa mga nakakuha ng berdeng papel, ano? Para sa iyo, paano mo masasabi na nagugustuhan mo ang tagapagsalita sa harapan? Again, para sa iyo, paano mo masasabi na nagugustuhan mo ang tao na nagsasalita sa iyong harapan? Okay? Gets? Okay, thank you so much and very good. Lastly ay sino yung nakakuha po ng dilaw na papel? Dilaw or yellow na papel. Okay, nandun sa side na yon. Dilaw na papel, ang katanungan para sa inyo, ano-ano ang mga children's stories na inyong nalalaman? So grade 4 students, marami na po tayong nabasa from grade 1 to grade 2 to grade 3 hanggang ngayon. Ano-ano ang mga children's stories na inyong nalalaman? Ano ang challenge dito, teacher? Okay, so here's the catch, my dear students. Ang inyong sagot ay dapat isang salita lamang. Okay? Teacher, pwede po bang dalawa? Hindi. Pwede po bang tatlo? Hindi. Dapat isa lang. Okay? So you have okay, wala pa lang orasan si teacher, no? You have 3 minutes. So nandun yung orasan sa likuran ng ating classroom. You have 3 minutes to write your answer dyan sa mga papel na ibinigay sa inyo ni Teacher Ashley. Your 3 minutes starts now. Okay, tapos na ang 3 minutes. So, ipapasa ang inyong mga papel dito sa harapan. Mauna na muna ang red. Okay, so yung red, ano ang agad-agad na pumapasok sa inyong isipan kung ang sasabihin ay storytelling? Mayroon tayong pakibasa, aral, at kwento. Okay. So disclaimer lamang, class, ang ating activity ngayon, wala po talagang wrong answers, okay? Kasi inuusisa natin kung gaano nga ba kalayo yung inyong mga natutuhan kung sasabihin nating pagsasalaysay. Okay? So kung
susumahin natin yung sinabi ng mga kaklase ninyo, kung pag-uusapan yung storytelling ay ang pumapasok kaagad sa kanilang isipan ay aral at kwento. Sapagkat yung pagsasalaysay kasi, maihahalin tulad din ito sa pagkikwento ng isang tao o pagkikwento sa pamamagitan ng pasalita at pagkikwento sa pamamagitan ng pasulat. That's why we have oral tradition in literature, and we also have yung mga nakasulat. Parang ito. Okay. At yung mga kwentong ito, sa konteksto ng ating pagiging Pilipino, kadalasan ay mayroong aral na nakakabit at mga tema na nakakabit kung saan nagbibigay ito ng lakas sa ating pagiging makatao, makabansa, makadiyos, at iba pang mga pagpapahalaga or values na tinatawag. Gets, class? Okay. Next ay yung mga blue naman ng mga papel. Okay, pakipasa lang po. Salamat. Okay. Ano-ano ang pumapasok sa inyong isipan kung sasabihin nating diskusyon or discussion? So, yung isinagot ninyong classmate ay komunikasyon at pag-uusap. Well, of course, kung sasabihin nating diskusyon, hindi yan maaari na walang pag-uusap na magaganap. At ang pag-uusap, my dear students, ito ang pinaka-basic at pinaka-maliit na unit na tatawagin natin na ang isang sitwasyon ay mayroong komunikasyon na nangyayari. Talking or discussing it with someone, having a conversation with someone is the basic tool or the basic equipment that you can say that communication, base sa mga isinagot ng inyong mga kaklase, that communication is actually happening. Klaro ba, class? So, kung wala si pag-uusap, walay communication. As simple as that. Amazing. Next, pakikuha ng or pakipasa ng inyong mga berdeng papel. Okay, maraming salamat mga Ginoo at Binibini. Para sa iyo, paano mo masasabi na nagugustuhan mo ang tagapagsalita sa harapan? Nagugustuhan ko po ang isang tagapagsalita sa harapan, Teacher Ashley, kung siya ay maalam. Okay, interesting. Interesting na sagot, mga estudyante. At nagugustuhan ko rin po ang tagapagsalita sa aking harapan, Teacher Ashley, kung siya ay interesado. Alright. Interesting din ang inyong mga kasagutan, mga estudyante. Kasi, kung halata na ang isang tagapagsalita ay hindi interesado sa kanyang pinag-uusapan sa harapan, ay mawawala rin yung mga tagapakinig niya. At para rin maengganyo or ma-entertain, ma-persuade, ma-inform, maging maalam tayong mga nakikinig sa tagapagsalita sa harapan, ay dapat maalam ang naturang tagapagsalita sa harapan. Hindi naman yan pwede na pagsasalitain mo ang taong ito kung hindi niya alam kung ano talaga ang kaniyang pinag-uusapan sa unat sapol. Do you get my point, class? Basically, if there is a person talking in front, they should be knowledgeable of the topic, and he or she, they must appear interested with what they're actually talking about, because that is the very reason upang makakonect sila sa audience nila. Okay? Are we good? Okay, thank you so much for that confirmation, my dear students. At panghuli naman, okay, ang lakas ng ating participation ay pasa na. Thank you so much, ha? At yung mga nalalaman nating mga children's stories ay si Pagong at si Matching at Noah's Ark with a happy face pang ano, ang cute. Si Pagong at si Matching. Ano nga ba yung tinuturo ng kwentong ito
si Pagong at si Matching. At next ay ano ba yung tinuturo ng Noah's Ark? Okay, raise of hands. Ano yung tinuturong aral ng kwentong si Pagong at si Matching? Yes, dear. Okay, very good. Ang tinuturo na aral ng kwentong si Pagong at si Matching ay ito ay mayroong kinalaman sa pagiging mapagkumbaba. So if kaya ni mo, class, dili ka maghinambog. If naa ka, muhatag ka, mo-share ka. Okay? That's just life, class, good. Kung naa ka, share sa lain. If kaya nimo, share your talent sa lain. Dili kay magginarboso ka. Dili kay mag-proud-proud ka. Maghinaud ka. And tendency ana, ako ang ulo no. Ana. Kay masuko si God. And makasakit sa uban. No? I hope you're getting it, class. Na yung mga pagsasalaysay ay mayroon talagang aral. Very good. Next, anong aral yung ibinibigay sa atin ng kwentong Noah's Ark? Okay, yes. Yes. Thank you so much. As simple as that, my dear students. Dapat tayong magtiwala sa Diyos at dapat din nating gawin ang lahat upang mapagtagumpayan ang ating mga mithiin. If there's a will, there's a way. Kung mayroon kang patutunguhan o mayroon kang layunin, edi pagtsagaan mo yan. Trabahuin mo yan. Tapusin mo yan. No? And make sure na hindi lang ikaw yung makaka-benefit niyan, makaka-benefit din yung iba. Especially yung mga minamahal mo. Okay. So, with these terms, class, you probably know already kung ano yung pag-uusapan natin ngayon. At hindi ko na kailangang isa-isahin pa kung ano yung mga sinasabi ng ating libro, kung ano yung paglalahad o ano yung pagsasalaysay sapagkat naibigay nyo na. No? Kaya ang style mong ni Teacher Lay, class, kung on-site knowledge sa iyang estudyante, una lang ni Teacher Lay. No? Kaya ron, kung sa inyong nahibawan, murag balik, i-deepen na nato, i-expand nato, kaya aron, success tayo. Okay? Thank you so much, class. And before anything else, DI, please do listen on our discussion at yung dapat makikita lamang sa ating upuan ay yung kwaderno at saka ballpen natin. No using muna of cell phones and eyes here and lend me your ears first. Ano ulit yun? Eyes here and lend me your ears. Okay, ganon. Gusto ko talaga yung klaseng ito. So, upang maliwanagan tayo sa ating mga mithiin at mga layunin para sa klaseng ito, ay dapat muna nating usisain ang mga layunin ng ating aralin. So unang layunin, pakibasa, nakakakilala sa mga uri at gamit ng pagsasalaysay sa pamamagitan ng pagsagot ng talatanungang pangkaalaman. Ikalawa, pakibasa ulit, napapahalagahan nila ang esensya ng pagsasalaysay batay sa kanilang karanasan. At pakisumpay, everyone. And please read clearly kasi magkakaroon po tayo ng isang gawain na may kinalaman dito. Nakakagawa ng isang pagsasalaysay na binubuo ng introduksyon, katawan, at wakas mula sa isang personal na karanasan. Okay? So class, are we ready? Are we ready? Okay, very good. Yun yung energy na hinahanap natin para sa mga estudyante natin sa Filipino 4. So yung pagsasalaysay, class, basically, ito yung paglalahad ng kwento either sa isang formal na paraan o sa isang malikhain na paraan. Basta't mayroong paglalahad na nangyayari, ito ay matatawag na pagsasalaysay.
Yung ginagawa ni Teacher Ashley ngayon, ito ay pagsasalaysay. Yung mga nagkukwentuhan kayo sa inyong mga katabi, ay yun din ay isang pagsasalaysay. Kung ine-explain ninyo sa inyong mga magulang na kayo ay malilate ng uwi kasi mayroon pa kayong gagawin sa school na project, yun ay pagsasalaysay. Okay? Yung mga marites po ba, Teacher Ashley, nagsasalaysay rin po ba yon? Yes, my dear students. Again, ano yung nakalagay sa ating pagganyak kani-kanina lamang? Kung mayroong pag-uusap, mayroong komunikasyon, at kung saan ang komunikasyon, my dear students, nandito rin ang pagsasalaysay. Welcome sa ating klase ngayon at bibigyan natin ng diin at dadalumatin natin ang iba't ibang mga uri ng pagsasalaysay. So una na muna tayo rito sa maikling kwento. Ang maikling kwento ay nagdudulot ng isang kakintalan sa isip ng mga mambabasa sa pamamagitan ng paglalahad ng mahahalagang pangyayari sa buhay ng tauhan. At ang maikling kwento, my dear students, ay puno ng kahulugan o tema. At naglalaman ito ng mga take note, ng mga tauhan, ng tagpuan, at balangkas. At ito ay it is made up of simula, sinusundan ng gitna, at ng isang wakas. Okay? So yung maikling kwento, sa English, ito ay short story, at ito ay nagpapakita ng mga tagpo ng mga tauhan. Ang kanilang mga karanasan, ang kanilang mga desisyon sa buhay, ang kanilang mga pinagdaraanan. At iilan sa mga halimbawa nito ay Sandosenang Sapatos at Kwento ni Mabuti. Yung favorite ko nito, class, ay Sandosenang Sapatos sapagkat yung story kasi nito ay may isang bata na wala siyang paa. Pero ang kanyang ama ay tagagawa ng sapatos. At nung nawala ang kanyang ama, na-discover nila na mayroong mga sapatos na nakasilid sa isang lalagyan. Mga doseng sapatos, sandosenang sapatos, na nakasilid sa isang lalagyan. At ang mensahe nito ay bumabasa na ang ama ay gumagawa ng sapatos ng bawat taon na kung saan ang kanyang anak ay nagkakaroon ng kaarawan. Okay? So, his father knows na hindi talaga ito magagamit. Pero nang dahil sa pagmamahal ng kanyang ama na namayapa na, ngunit naramdaman pa rin niya ang pagmamahal ng ama sapagkat mayroong palatandaan na ang pagmamahal na iyon ay talagang namumutawi kahit paman sa kamatayan o kahit paman sa kapansanan. Amazing, students, no? Naadyo tayo makatunan when we read. At yun yung dapat talagang idiin ko sa inyo. Na ang pagbabasa ang siyang susi upang ikaw ay maging isang maalam na individual. At ang mga kaalamang ito ay dapat nating i-share sa iba. Okay? Kasunod naman ay tulang pasalaysay. Patulang pagsasalaysay ng mga pangyayari sa pamamagitan ng mga saknong or mga verses. At yung tulang pasalaysay ay mayroong iba't ibang mga halimbawa. Epiko at awit at kurido. Ang epiko, my dear students, ito ay isang mataas o mahaba na tulang pasalaysay na nagkikwento siya ng mga kwento ng mga bayani at ang kanilang mga karanasan. Adventure, kumbaga. Yung halimbawa nitong epiko ay yung Biag ni Lamang, halimbawa dito sa Visayas o dito particular na sa Region 8, dito sa Region 6, sa Region 7, sa Region 8, mayroon tayong Maragtas, mayroon tayong Hinilawod, mayroon tayong Labao Donggon, mga ganon.
Okay? Mga kwento ng bayani at yung mga ginawa nilang mga kabayanihan. Kasunod naman ay ang awit at korrido, isang tula na mula sa mga Kastila at tungkol sa pagkamaginoo at sa pakikipagsapalaran. At ilan sa mga halimbawa ng awit at korrido ay yung tinatawag nating Ibong Adarna at Florante at Laura. Yung Ibong Adarna ay isang awit at yung Florante at Laura ay korrido. Do correct me if I'm wrong, students, kung na-switch ni teacher, ano? Pero yun yung mga example ng awit at korrido. Ibong Adarna at Florante at Laura na tungkol sa pagmamahalan at tungkol sa pagiging matapat sa iyong minamahal. Okay? Are we good? Students, are we learning so far? Okay. So next naman ay ang dula. Binibigyang diin dito ang bawat kilos ng mga tauhan, ang kanilang panlabas na kaanyuan at kaayusan. At itong kwentong ito ay isinulat upang itanghal. Dula or play are meant to be presented on a stage. Okay? That's basically it, class. No? Okay. Next naman. So kung ang dula ay isang mahabang kwento na nararapat na itanghal sa isang entablado, ibahin ninyo, excuse me, ibahin ninyo ang nobela. Sapagkat ang nobela ay nahahati sa iba't ibang mga kabanata class. At yung nobela, kung sa maikling kwento ay kadalasan iisa lang ang tunggalian or usara ang problema, ay ginoo ko ang nobela class, kadaghan ang problema. Magtuyok-tuyok siya. Magtuyok-tuyok ang istorya, magtuyok-tuyok ang mga problema, magtuyok-tuyok ang mga panghitabo o ang experiences sa mga tauhan ng ganitong uri ng pagsasalaysay. At yung nobela class, actually, magkakaroon din kayo ng karanasan na mabasa ang mga obra maestra ng ating bayan na napapasilalim ng ganitong uri ng uri ng salaysay. So we have grade 9, no limitangere. Tapos pagtungtong nyo ng grade 10, el filibusterismo. So daghan kayo siya mga issues class. We have corruption, we have poverty, we have government versus the church, we have women's rights, we have human rights. It reflects the interests of society because in the interest of society, there comes the problems faced by the characters inside a novel. Kung babasahin nyo ang iba pang mga nobela, ay hitik na hitik ito sa mga isyong panlipunan na kadalasan ay sumasalamin sa mga karanasan ng mga totoong tao ng panahon kung kailan ito naisulat. A novel often reflects the very experiences of the people of whom or of when these novels were written. For example, sa panahon ni Rizal, mayroong samot-saring mga violation ng human rights. At yung mga kababaihan ay hindi nabigyan ng pantay-pantay na mga karapatan sa mga kalalakihan sa panahon ni Rizal. Mayroon ng mga babae na okay, maaari na silang makapag-aral, maaari na silang makabuo ng iba't ibang mga organisasyon, pangkat at iba pang mga kasamahan. Pero mayroon pa ring ibang mga sektor ng lipunan sa panahon ni Rizal na hindi pa nagawaran ng sakto at hustong mga karapatan. At iyong mga isyong panlipunan na iyon, my dear students, ay makikita sa nalimitangere. Yung korupsyon, yung kahirapan, makikita yan lahat sa nalimitangere. Makikita yan lahat sa el filibusterismo. So yun, yung kagandahan ng nobela. Okay? Are we learning so far, class? Grade 4? Okay, very good. Next,
anekdota. Pagsasalaysay batay sa tunay na pangyayari o isang karanasan. May they be an experience, an encounter, a funny experience, a horror encounter. Meron yan sa ating school kung hindi nyo pa na pagkwekwentuhan sa mga kaibigan ninyo. Mga experiences ninyo, mga na-witness ninyo, pwede yung maging anekdota class. No? Unless dapat mayroon itong aral na pinipresent. Anong aral na mapupulot natin dyan? I-comment nyo sa ibaba. Char lang. It's a teacher planker. Char. So, ang anekdota class, batay sa tunay na pangyayari. Teacher Ashley, so ang anekdota or ang mga marites, ang ilang mga pagsasalaysay, anekdota di na pwede if ang ilahang gipang chismisan is ang saman, tunay. Again, take note of the word, students, class, tunay na pangyayari. Okay? So dapat, kung sasabihin mo na ikaw ay magsusulat ng anekdota, ay dapat makatotohanan ang mga pangyayari o makatotohanan yung mga karanasan na ibinibigay mo sa anekdota. Kung hindi yan totoo, kung yan ay kathang-isip lamang at hindi nababack-upan ng mga taong nakasaksi ng ganoong karanasan, ay hindi yan. Hindi yan makukonsider as anekdota. Okay? So yun. Kasunod naman ay alamat. Kung sasabihin natin alamat, ito ay isang kwento ng pinagmulan ng isang bagay. So, one example, alamat ng pinya. Nganong if inyuhang i-imagine ang pinya, mura siya daghag mga mata. No? Nga actually, ang class, ang story anak is that ang pinya daw is gikan na siya sa usa ka bata nga day, pangitaa dito ang ingani, pangitaa dito ang ingana, nana siyang atubangan, di gihapon siya makakita. Hangtod sa usa ka time nga ang iyahang parent, iyahang mama, kay napumot na. Noon sa man taon niya akong anak, oy nga, kadali ra makit-an, naa na siyang atubangan, pero dili gyapon siya makakita, mura gyapon sa buta. May ang ako ang anak, daghan og mata kayo ron kung unsa gipapangita niya, kay makit-an na niya. The next day, naanay fruit nga nitubo, no? Nanay fruit nga biglaan nga ni-appear. So ang bata na dito, niya daghan kayo og mata. Niangan atong bataa, pinya or pina. Depende sa kung sa version sa story. So kato siya nga fruit, daghan siya mata, or daghan siya mga ni-resemble og mata. So mao dito sa class. No? Mao dito siya, yes, mao dito siya class, nga mao to siya ang ginikanan sa pinya. At ano yun? Isang alamat. Sapagkat nagsasalaysay ito ng kung saan nga ba galing ang isang bagay o saan galing ang isang pangalan. No? One example is ang alamat ng Pasay. No? Ang alamat ng Pasay ay mula sa katagang Paz. Ay mula sa pagdadalamhati ng isang lalaki na ang kaniyang kabiyak na ang pangalang Paz ay nasawi. Or sa ibang version, hindi nasawi pero lumisan. Paz! Ay! Pasay. So yun yung alamat ng Pasay, everyone. Okay, next. Kasaysayan or history. Pagsasalaysay ng mga mahalagang pangyayari na naganap sa isang pook, bansa o tao. History of Lapu-Lapu. History of Rizal. History of Talisay City. History of CNU. History of PNU.
So kung history yung pag-uusapan natin, class, dapat mayroon itong mga pagsasalaysay kung ano-ano ang mga importanteng pangyayari, kung ano-ano ang mga dates o ano-ano ang mga petsa, kung kailan naganap ang mga tunay at makahulugang pangyayaring ito, at kung sino-sino persons involved in this history. Okay? Are we good, class? Are we learning so far? Can I get an I? Okay, I. Thank you so much, class. Nandito pa pala ang grade 4, Sampaguita. Thank you so much. Kasunod naman ay ang soliloquy. Kung sasabihin natin soliloquy, class, ikaw ang nag-isang naglalahad ng inyong anekdota. So in order for you to have a soliloquy, you have to have an anekdota first, nang walang ibang tauhan. So, ako na ko experience, nga funny experience, and na ako'y aral nga nakatunan from that one. So, I will just be standing in a stage, and then I will tell my anecdote to you, and let you know that that is the lesson that I have learned from that experience. Okay? So, yun, yung soliloquy. Dapat may anekdota ka, yung karanasan mo at saka yung aral na natutunan mo mula sa karanasang iyon at paglalahad sa harapan, no? Nang walang ibang tauhan. Kasunod naman ito ay yung monologue or monologo. Ang sining ng pag-arte ng mag-isa, ikaw ang naglalahad habang nanonood o nakikinig. I'm sure you have already encountered in your English class. Kana bitawng arms, spare me some na. Mayroong acting na nagaganap, class, pero siya lamang yung nagsasalita. Siya lamang yung naglalahad. Isang karakter lamang. Pero may acting na nagaganap, may bugso ng emosyon na dapat naroon upang may pahayag ng malinaw ang mensahe ng iyong inilalahad. No? And most of the time, yung monologue kasi ay, of course, isang tauhan lamang at mula ito o halaw ito either sa dula o halaw ito sa isang anekdota. Okay? So next, dialogo. Kung ang monologue, class, isa lang yung tauhan na nagsasalita at umaarte bilang isang sining sa isang entablado, yung dialogue, ito na yung mayroong iba't ibang mga tauhan. Diba, remember yung sinagot ng ilan sa inyong mga kaklase? Kung ang pagsasalaysay ay pag-uusap, ang pag-uusap ang siyang magko-constitute sa komunikasyon. At kung saan ang komunikasyon, masasabi natin na nangyayari ito. Nangyayari ang dialogo. Ano ba ang dialogo, Teacher Ashley? May pagpapalitan ng linya o sagutan upang mailahad ang nilalaman ng akda at may tagapanood. There is a conversation happening between two or more people or a group of people towards another group of people at mayroong mga nanonood o nakikinig. Okay? There is communication. May pag-uusap na nangyayari. Okay? Are we learning so far, class? Okay? Can you give me a thumbs up? Okay pa ba tayo? Okay, okay pa tayo. Okay pa ang grade 4 Sampaguita. Kasunod naman ay, kasunod namang uri ng pagsasalaysay ay ang tala ng paglalakbay. Tala ng paglalakbay or yung tinatawag natin na travelogue. Ang travelogue ay ang pagsasalaysay ng isang paglalakbay, pagbiyahe o pakikipag-sapalaran sa ibang lugar. If you're an OFW, then your story is a travelogue. Ano yung mga karanasan mo sa ibang bansa?
ano ang mga pakikipagsapalaran mo bilang isang OFW. So mga OFW, saludo po kami sa inyo. At even your simple vacation class, kung ilalahad niyo ito sa mga social media ninyo, kung mayroon man kayong mga social media kasi grade 4 pa kayo, o yung mga ma-observe din niyo sa mga nanay, sa tatay, sa mga lolo at lola, even sa inyong mga auntie at saka uncle, yung mga pinagpo-post nila na sila ay pumunta sa ganito, sila ay pumunta doon, sila ay bumisita rito, tapos inilalahad nila kung ano-ano yung mga ginagawa nila. Tapos mayroon pang picture nakasama, di ba? So yun, yung halimbawa ng tala ng paglalakbay. Okay. Kasunod, talambuhay. Mula sa mga salitang tala ng buhay. Again, class, saan nagmula ang salitang talambuhay? Okay, very good. Tala ng buhay. At ito ay nagsasalaysay sa mga kaganapan ng buhay ng isang tao. Yung mga talambuhay ni Jose Rizal, talambuhay ni Andres Bonifacio. So sa talambuhay ni Jose Rizal, mayroong iba't ibang mga aspeto. Yung kanyang edukasyon, yung kanyang mga naiambag sa bayan, yung kanyang pagsusulat ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo hanggang sa kanyang martyrdom sa Dapitan o yung kasalukuyang Luneta Park, no? So yun yung ang pagsasalaysay ng buhay ng isang tao. Alright? And that's basically it, class. No? Before anything else, or before we end our session, do we have any questions? May mga katanungan po ba mula sa klase? Going once, going twice, going thrice? Wala nang katanungan? Okay, naintindihan lang ba ang diskusyon ni Teacher Ashley? Yes, class. Kasi yun na yun. Nalaman na natin kung ano ang pagsasalaysay at kung ano-ano ang uri ng pagsasalaysay. Hindi ito ang lahat ng mga uri ng pagsasalaysay. Marami pang iba. Ngunit, nang dahil sa mandato ng DepEd, ito lamang yung isinali muna. Ano? Ito muna yung isinali. Wala po ba talagang mga tanong? Grade 4 students, nandito pa po ba kayo? Okay, can I get an I? I? Okay, nandito pa talaga yung mga students ko sa grade 4. Kung wala ng katanungan ay buksan ang inyong mga kwaderno at ilagay doon ang ating exit ticket. So mayroon tayong pagganyak sa ating diskusyon ngayon, marapat na mayroon tayong exit ticket para sa ating aralin na uri ng salaysay. So pumili kayo. Pumili kayo mula sa apat. Maikling kwento, okay? Okay, i-adjust muna ang inyong mga kwaderno, and go to the part kung saan matapos ang inyong notes. So pagpipilian ninyo, isa lang yung dapat piliin ninyo, my dear students. Piliin ninyo either one, maikling kwento, two, tulang pasalaysay, three, anekdota, or 4, travelogue. Again, pwede kayong pumili. Number 1, or letter A, maikling kwento. Number 2, tulang pasalaysay. And number 3, ano nga ulit yun? Anekdota. And number 4, travelogue. Okay? So, pumili lamang kayo ng isa. At yung sagot, at yung tanong, sorry, my dear students, yung tanong na dapat ninyong sagutin sa inyong mga kwaderno na ikokolekta ko ngayon, anong
uri ng salaysay mula sa apat na pagpipilian. Okay, so ano nga ulit yun? Letter A, maikling kwento. B, tulang pasalaysay. C, anekdota. And D, travelogue. Mula sa apat na pagpipilian na mga uri ng salaysay, ano sa inyo, isa lang ha, again, ano para sa inyo ang pinakamalapit sa inyong puso? Okay? Mula sa apat na mapagpipilian, class, ano sa palagay ninyo ang pinakamalapit sa inyong puso? You have 5 minutes. Ano na yung time? You have 5 minutes upang kumpletuhin ang naturang gawain. Your 5 minutes starts now. Kung mayroong mga katanungan, ay huwag mahiyang magtanong kay teacher. Yes, dear. Ilang mga pangungusap? 3 to 5 sentences will do, dear. Gawin nyo lang maikli at direkta sa punto. Okay? Tapos na ang 5 minuto, ang lahat ng mga kwaderno ay ipasa sa harapan. Okay? Thank you so much. Thank you so much. At yung mga kwaderno ninyo ay ipapasa ako pabalik sa inyo pagkatapos kong malagdaan ito. Dadalhin ko muna ito sa faculty room upang lagdaan at upang tingnan kung gaano na nga ba kalalim ang mga natutunan ng mga estudyante ng grade 4 kung susumahin natin sa mga uri ng pagsasalaysay. Okay? At itatanong ninyo, teacher, bakit niyo naman natanong na kung ano nga ba yung uri ng salaysay na para sa amin ay malapit sa aming mga puso? Here's the catch. Iyon ang ating exit ticket. Na-appreciate natin yung kagandahan, no? Yung kagandahan ng pagsasalaysay at ang kahalagahan ng pagsasalaysay. Ngayon, pagaganahin natin ang inyong malikhaing pag-iisip. Raise your hand sa mga pumili ng maikling kwento. Okay, medyo marami-rami rin, no? So para sa ating final task, para sa aralin na ito, kinakailangan na kayo ay gagawa ng isang pagsasalaysay na naaayon sa napili ninyong uri. Okay? So for example, if napilian ninyo maikling kwento, maghimo mo maikling kwento. If napilian ninyo ang tulang pagsasalaysay, then maghimo mo tulang pagsasalaysay. If nipili mo anekdota, then anekdota sad ang inyong himuon. If napilian ninyo ang travelogue, then you will also be making a travelogue. Okay? So, yun yung ating output para sa aralin na ito. Again, sino nga ba yung pumili ng maikling kwento? Okay. So, yung instruction natin para sa inyo, maikling kwento, okay, pakibasa yung mga pumili lamang ng maikling kwento. 1, 2, 3, read. Gumawa ng isang maikling kwento tungkol sa isang karanasan mo para sa iyo ay nakakapanibago o di pamilyar. So kanang mga kuan class, nabaguhan mo, new experiences ninyo, and what did you learn from it? Okay? Maikling kwento yung gagawin ninyo. Of course, para sa mga pumili na ang pinakamalapit sa kanilang puso ay maikling kwento. Okay? So next, sino-sino rito yung pumili ng tulang pasalaysay? Okay, marami-rami rin. So yung panuto para sa tulang pasalaysay, pakibasa, 1, 2, 3, go! Gumawa ng isang tulang nagsasalaysay, 4 hanggang 7 saknong. Ang tema ay pasasalamat sa iyong mga magulang, kapatid, pamilya, o kaibigan. Okay. So, once again ng saknong class, verses. Okay, very good. So, 4 kabuok lines, 1 verse na siya. So, 1, 2, 3, 4. 4 na gani ka lines,
usa na siya kasaknong. Teacher, kinahanglan jud nga mag-rhyme, no need ra. Free verse ta diri. If nay ganahan ninyo nga mag-rhyme, then okay ra jud. If nay ganahan ninyo mag-free verse, then okay ra sad. I accept the creativity of every student. At sana kayo rin, yung mga pagkamalikhain ng inyong kapwa, sana ay malaman ninyo na responsibilidad natin na tangkilikin at pahalagahan ang pagkamalikhain ng bawat isa. So okay ra jud class. No? Basta ang ato ang ganahan diri is maka-express ta, uy, makasalaysay tayo at maigalang matangkilik natin ang ating wikang Filipino. Okay, gusto niyo yun? Gusto ko yan. Okay, very hyper ang grade 4, no? Hyper sa si teacher tungod ninyo. Thank you for that one. At sino-sino, let's move on to the next uri ng salaysay. Sino-sino yung pumili ng anekdota? Hala, kadaghan. Kamu jud ha? So, daghan mo mga funny experiences class kay nipili man mo anekdota. Okay. So ano yung panuto ni Teacher Ashley para sa inyong anekdota? Tan-tan-tan! Pakibasa para sa mga pumili ng anekdota. 1, 2, 3, go! Magsalaysay ng isang nakakatawang karanasan mo at kung ano ang aral o kagandahang asal ang napulot mo mula rito. Okay. Funny experiences daw, class. Dili magbinuang sa inyong mga sharing, ha? Again, dapat may aral na mapupulot mula rito. At dapat ang aral na ito ay yung kagandahang asal. Okay? Are we good? Nauunawaan po ba? Thumbs up nga kung nauunawaan mga anekdota. Okay, very good. Thank you so much, Team Anekdota. Okay, last but definitely not the least, sino ang pumili ng Travelog? Hala, daghansad. So, very balanced niya klase, no? I love. Para sa Travelog, ang panuto para sa inyo ay tala ng paglalakbay, Travelog, 1, 2, 3, pasa. Gumawa ng Travelog at isalaysay ang iyong karanasan at kung ano-ano ang ginawa mo sa isang lugar na binisita mo. Wala. So need ay mag-travel pa di ay may teacher. Usa may makahimo og Travelog? No. Kung asa mo naka-travel ba mo sa inyong probinsya or nangaligo ba mo dagat? Niadto ba mo ani, niadto ba mo ana? Then okay ra jud class. As long as general instruction para sa lahat ng mga uri ng salaysay ay dapat mayroong aral o may kagandahang asal na napapaloob ang inyong mga nagawang pagsasalaysay. Dahil yung ekspresyon natin o paglalahad natin ng ating mga karanasan sa ganitong uri ng mga pagsasalaysay, yun yung karanasan ninyo. At yun ay valid. Pero ang tanong ng bayan at ang nararapat din nating itanong sa ating sarili, ano ba ang kagandahang asal o ano nga ba yung aral na mapupulot natin mula rito? You get my point, class? You are free to express, yes. But what lesson can you or what lesson can other people possibly get from that particular experience or from that story of yours? Okay? Saan ito isusulat, teacher? Isusulat ninyo ito sa isang buong papel. Kung saan nga papel, teacher? Ang inyong papel na gagamitin ay short bond paper. Yes, handwritten po ang ating pagsasalaysay. Don't worry, ako lang yung makakabasa niyan. At pahintulutan niyo rin ako na magbibigay ako ng mga mensahe o
mga suhestyon upang pampalubag loob, na magkaroon tayo ng pag-uusap kahit sa ganitong paraan, no? But then again, class, I'm free to speak. I'm free to talk to you. Ngunit ito, yung uri ng salaysay, since ito yung, kumbaga, early days of this school year, ay magkakaroon tayo ng mas malalim na koneksyon bilang ako ang inyong guro at kayo bilang aking mga mag-aaral. I'm so excited to learn from your stories, class. That is the beauty of being a teacher. Hindi yung magbibigay ka na lang ng mga gawain dahil ito yung required ng DepEd, ito yung required ng school na ganitong number ng activities yung ibibigay mo sa klase mo, ay hindi po ako ganyan. I want to know each one of you. At dapat kayo rin. No? Or not necessarily na dapat kayo rin. But dapat isa ito sa mga pagpapahalaga ninyo, class. It's not important for you to be very, 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 very strict and very, 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 very systematic. What our world needs right now ay yung connection. No? So I hope yung activity natin at yung aralin natin ay nagbigay ng liwanag sa ating mga isipan na ang pagsasalaysay at ang mga konsepto nito ay nararapat na malaman nating lahat bilang isang kasanayan na dapat paunlarin sa pinakamadali o pinakamaagang mga estado ng isang estudyante. As early as now, class, nga bata pa mo, grade 4 pa mo, kay bao na mo, nga communication, ang komunikasyon, ang susi upang mas maging responsableng mamamayan tayo sa ating lipunan. Kailan ito ipapasa, teacher? Next meeting natin next week. So magmi-meet pa tayo bukas, pero hindi pa ito ipapasa bukas dahil mayroon naman tayong iba pang aralin na tatalakayin bukas, Next week na yung pasahan natin sa inyong pagsasalaysay. And next week, please also i-note nyo dyan sa inyong mga iba pang kwaderno kasi nasa akin ang inyong kwaderno at ibabalik ko ito bukas, no? Before ng ating klase bukas. Please note sa inyong kwaderno na iba na magkakaroon din tayo ng assessment mula sa mga uri ng pagsasalaysay next week. Kung kailan ninyo ipapasa yung inyong uri na kung kailan ninyo ipapasa yung inyong salaysay at doon din tayo magkakaroon ng test. Yung uri ng salaysay. Okay ra jud, class. Kaya ang exam anino pwede ra jud mapiyungan. No? But dili meaning nga niingon si teacher nga pwede ra piyungan, dili yung to mag-study. So mag-study ta, ha? Kay when you study, when you read, then mas lamang ka. Unsa to? Ang ingon, lamang ang may alam. Very good. Lamang ang may alam. So study, 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 read, but do not forget to rest, do not forget to enjoy life. Okay? So ulitin ko, yung mga kwaderno na nandito yung exit ticket ay ibabalik ko bukas sapagkat lalagdaan ko pa ito at isa sa pinal ko pa. At saka yung inyong salaysay, ipapasa ito sa susunod na pagkikita at ilalagay ito sa isang buong papel, handwritten. Isang buong papel na short, to be specific. Handwritten at saka sa susunod din nating pagkikita ay makakaroon tayo ng final na evaluation para sa aralin na ito. Hindi pa final exam, class. So final evaluation, pagtataya mula sa pagtatalakay na ito at
ipapasa nyo rin ito sa araw na iyon. Class, ang inyong mga karanasan ng ibutang diri ha, pwede rata mo gamit og AI. Okay? Pwede rata mo gamit og AI. But, again, mas matimbang ang inyong karanasan, mas matimbang kung ano ang inyong maikikwento. Pwede kayong humingi ng tulong sa AI, pero mas matimbang sa akin at sana ay mas matimbang pa rin sa inyo yung ano nga ba ang yung sinasabi rito. At kung ano yung sinasabi rito ay siyang pupunta rito upang yun ang inyong magagawa. Okay? Once again, class, I am very much looking forward kung ano-ano nga ba ang kwento ninyo. Yeah. I am very much looking forward sa inyong mga karanasan at kung ano ang inyong masasalaysay. Before anything else, are there any more questions so far? May mga katanungan? Okay, wala. So pakitayo ang lahat upang magkaroon ng panapos na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, mapakailanman at magpasawalang hanggan sa nawa. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin niyo po kami. Santo Padre Pio, ipanalangin niyo po kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Once again, grade 4 Sampaguita, thank you so much. Maraming salamat. Paalam sa inyong lahat at kita-kits bukas para sa ating susunod na talakayan. Bye, class!